May mga tao sa buhay natin na hindi direktang nananakit pero marunong maglaro ng isip. Hindi sila sumisigaw pero pinaparamdam nilang ikaw ang may mali. Hindi sila laging galit pero lagi kang nagdududa sa sarili mo. Ito ang manipulation. At ang mas delikado, madalas hindi mo agad napapansin. Nagsisimula ito sa simpleng guilt trip, sa maliit na pagbabago ng kwento, sa mga salitang parang concern pero may halong kontrol. Hanggang sa isang araw, napapansin mo na lang na parang naglalakad ka sa eggshells. Takot magsalita, takot magkamali, takot mag-set ng boundaries. Ang manipulation ay psychological strategy para makuha ang gusto nila gamit ang guilt, fear, pressure o confusion. At kung hindi ka aware, unti-unti nitong binababa ang confidence mo at sinisira ang clarity mo. Maraming tao ang nagre-react sa manipulative person ng mali. Nag-explain ng sobra, nagiging defensive, nakikipag-debate hanggang maubos ang energy, o kaya naman nananahimik at tinatanggap na lang ang blame. Pero ang totoo, ang pinakamalakas na response sa manipulation ay hindi galit, hindi drama, hindi revenge. Ang pinakamalakas na response ay control sa sarili mo. Kapag alam mo kung paano gumagana ang manipulation, hindi ka na madaling matrap. Hindi ka na basta-basta mag-guilt. Hindi ka na basta-basta mag-gaslight. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mag-respond sa manipulative person ng smart, calm at powerful. Hindi para manakit, hindi para gumante, kundi para protektahan ang mental clarity at emotional peace mo. Tandaan, hindi mo kontrolado ang behavior nila. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. At minsan, ang pinakamakapangyarihang sagot ay hindi ang pinakamalakas, kundi ang pinakakalmado. Handa ka na bang matutunan kung paano hindi na makontrol ng manipulation? Number 1. Stay calm and don't react emotionally. Ang unang rule kapag may kaharap kang manipulative person ay simple pero powerful. Huwag agad mag-react. Manipulative people thrive on emotional reactions. Kapag nagalit ka, naiyak ka, nagilty ka, o nagpanik ka, dun sila nakakakuha ng control. Kapag emotional ka, mas madali kang ma-confuse. Mas madali kang ma-pressure. Mas madali kang ma-blame. Bakit ito effective? Manipulation often works like this. They trigger you. You react emotionally. They use your reaction against you. Example, manipulator. Ang selfish mo naman. Kung magre-react ka agad, hindi mo naiintindihan. Bigla ka nang nasa defensive mode. Pero kung kalmado ka, I don't agree with that. Walang drama. Walang fuel. Kapag hindi ka emotionally reactive, nawawala ang leverage nila. Use practical technique. Before responding, huminga ng malalim ng 3 seconds. I-pause ang conversation kung kailangan. Panatilihing steady ang tone ng boses. Pwede mong sabihin, give me a moment. Let me think about that. I'll respond when I'm ready. Calmness is psychological power. Key insight. Ang goal mo ay hindi patunayan na tama ka. Ang goal mo ay panatilihin ang clarity at emotional control mo. Kapag kalmado ka, ikaw ang may power. Number 2. Call out the manipulation, calmly and directly. Kapag may manipulative person, madalas subtle ang tactics nila. Guilt trip, gaslighting, victim playing, silent treatment. Ang problema, kapag hindi mo kino-call out, tuloy-tuloy lang sila. Pero tandaan, hindi mo kailangang sumigaw o umatake. Kailangan mo lang maging clear at direct. Bakit ito powerful? Manipulation thrives in confusion. Kapag hindi mo pinapansin, iniisip nilang effective ang tactic nila. Pero kapag sinabi mo ng kalmado, that feels like guilt tripping. I don't see it that way. Please don't twist my words. Let's stick to the actual issue. Bigla mong tinanggal ang psychological advantage nila. Hindi ka nag-a-attack. Hindi ka nagdadrama. Pero nililinaw mo na aware ka. For example scenario. Manipulator. After everything I did for you, ganito ka pa. Calm response. I appreciate what you've done. But that doesn't mean I owe you this decision. Short, controlled, clear. Important reminder. Huwag mong sabihing, you're manipulative. Kapag inatake mo ang character nila, magiging defensive sila at lalala ang situation. Focus on behavior, not personality. Instead of, manipulator ka talaga. Say, that feels unfair. Key insight. Kapag kino-call out mo ang behavior calmly, pinapakita mong, aware ka, hindi ka madaling mag-guilt, hindi ka madaling makontrol. At minsan, awareness pa lang enough na para huminto sila. Number 3. Set clear and firm boundaries. Kung gusto mong tumigil ang manipulation, kailangan malinaw ang limits mo. Hindi sapat ang pagiging mabait. Hindi sapat ang pagiging understanding. O kailangan may boundaries. Bakit ito importante? Manipulative people test limits. Kapag nakita nilang wala kang clear boundary, uulit at uulit sila. Kung lagi kang nag-a-adjust,
Nag-e-explain ng sobra. Nagbibigay kahit labag sa loob mo. Nagiging pattern ito. Boundaries break that pattern. Paano mag-set ng boundary? Simple and strong. Hindi kailangan mahaba. Hindi kailangan dramatic. Examples. I'm not comfortable with that. I won't continue this conversation if you keep raising your voice. That doesn't work for me. If this continues, I'll step away. Notice. Clear? It's direct. Walang over-explaining. Best important rule. Boundaries are not threats. Boundaries are consequences. Halimbawa, I won't argue about this anymore. Kapag nagpatuloy sila, umalis ka sa conversation. Consistency is power. Kung magsasabi ka ng boundary pero hindi mo susundin, mawawala ang credibility mo. Key insight. Ang boundary ay hindi para kontrolin sila. Ang boundary ay para protektahan ang peace at respect mo. Kapag natutunan mong mag-set ng firm limits, mababawasan ang manipulation o mapipilitan kang makita kung healthy pa ba ang relationship. Number 4. Stop over-explaining yourself. Isa sa pinaka-common trap kapag may manipulative na tao ay ito. Napapahaba ang paliwanag mo. Kapag kinwestiyon ka nila, automatic nagde-defend ka. Nagbibigay ka ng detailed explanation. Pinapatunayan mo na hindi ka mali. Pero tandaan mo ito. Manipulators love long explanations dahil mas marami silang butas na pwedeng pasukan. Fito delikado ang over-explaining. Kapag mahaba ang sagot mo, mas marami silang angle para baliktarin ang words mo. Mas nade-drain ang energy mo. Mas napupunta ka sa defensive position. At habang nag-i-explain ka ng nag-i-explain, sila ang may control ng conversation. Powerful alternative, short and final responses. Instead of, kasi ganito, kasi ganun, hindi mo kasi naiintindihan. Try. No, that doesn't work for me. I've made my decision. I'm not changing my mind. Simple, calm, final. Example. Manipulator. Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo to. Over-explaining response. Hindi sa ganun, mahal kita pero may reason kasi ako. Stronger response. That's not fair. My answer is no. Tapos, key insight. Hindi mo kailangang i-justify ang boundaries mo sa taong ginagamit ang explanation mo laban sa'yo. Minsan ang pinaka-powerful response ay maikli. Kapag hindi ka nag-over-explain, hindi ka na nila kayang ispin. Number 5. Use the broken record technique. Kapag ang manipulative person ay paulit-ulit kang pinipilit, kinukulit, o binabaliktad ang usapan para mabago ang sagot mo, huwag kang pumasok sa debate. Ulitin mo lang ang sagot mo, calmly, consistently. Ito ang tinatawag na broken record technique. Bakit ito effective? Manipulators rely on pagod mo, emotional reaction mo, confusion mo, pressure hanggang sumuko ka. Kapag paulit-ulit mong binabago ang sagot mo, iniisip nila may chance pa silang makontrol ang outcome. Pero kapag pareho lang ang sagot mo every time, nawawala ang leverage nila. For example scenario. Manipulator. Isang beses lang naman, bakit ayaw mo? You. That doesn't work for me. Manipulator. Ang damot mo naman. You. That doesn't work for me. Manipulator. Grabe ka talaga. You. That doesn't work for me. No added emotion. No extra explanation. No argument. Eventually, mapapagod sila. Best important rule. Tone is everything. Hindi sarcastic. Hindi galit. Hindi defensive. Just steady. Neutral. Firm. Key insight. Kapag hindi mo binabago ang sagot mo, ipinapakita mong stable ka, hindi ka pressured, hindi ka madaling masway. Consistency destroys manipulation. Number 6. Don't try to change them. Isa sa pinakamalaking pagkakamali kapag may manipulative person sa buhay mo ay ito. So iniisip mong kaya mo silang baguhin. Siguro kapag mas naging understanding ako, siguro kapag mas maayos akong magpaliwanag, siguro kapag pinakita kong nasasaktan ako, pero ang totoo, kung ayaw nilang magbago, hindi sila magbabago. Bakit ito importanteng realization? Manipulation is a pattern. At ang pattern na yan kadalasan matagal na nilang ginagawa, hindi lang sayo. Kapag ikaw ang laging nag-a-adjust, nagpapaliwanag, nagko-compromise, nagbibigay ng second, third, 10th chance, ikaw ang napapagod. Hindi sila. The hard truth. Hindi mo kontrolado ang behavior nila. Emotional maturity nila, intentions nila, pero kontrolado mo ang boundaries mo, standards mo, decision kung magstay o magdistance. To shift your focus, instead of, paano ko siya babaguhin? Ask, healthy pa ba ito para sa akin? Nirerespeto ba ako? Mas nagiging better ba ako sa relationship na ito? Key insight, hindi mo trabaho i-heal ang taong hindi ina-acknowledge ang damage na ginagawa nila. Minsan ang pinaka-powerful move ay tanggapin na hindi mo sila mababago. Pero kaya mong baguhin ang access nila sa'yo.
Number 7, know when to walk away. May mga situation na kahit anong calm response, boundaries at techniques ang gamitin mo, tuloy pa rin ang manipulation. At dito pumapasok ang pinakamahirap pero pinaka-powerful na move. Pag-alis. Bakit ito minsan ang best response? Kung ang tao ay paulit-ulit kang ginagaslight, ginagamit ang guilt para kontrolin ka, binabaliktad ang kwento para ikaw ang may kasalanan, hindi nire-respeto ang boundaries mo. Ibig sabihin, hindi na ito simpleng misunderstanding. Pattern na ito. At ang pattern na hindi nila gustong baguhin, hindi mo kayang ayusin mag-isa. Walking away doesn't mean you're weak. Hindi ito. Pagsuko. Pagiging immature. Pagiging cold. Ito ay self-respect. Minsan ang pinaka-mature na decision ay piliin ang peace mo kaysa sa pagpanalo sa argumento. What walking away can look like. Ending the conversation calmly. Reducing contact. Creating emotional distance. Completely cutting ties if necessary. Hindi lahat ng tao deserve ang access sa energy mo. Key insight. You can't win against someone who plays psychological games, but you can remove yourself from the game. At tandaan mo ito, kung kailangan mong sirain ang sarili mo para lang magstay sa isang relationship, hindi iyon love, hindi iyon healthy. Ang tunay mo na power ay hindi sa pagkontrol ng ibang tao, kundi sa pagkontrol ng standards mo. Number 8. Strengthen your emotional detachment. Isa sa pinaka-powerful na defense laban sa manipulation ay ito. Huwag mong hayaang kontrolin ng emotions mo ang decisions mo. Manipulative people often use guilt, fear, sympathy, pressure, drama. Kapag emotionally attached ka sa approval nila, mas madali kang makontrol. At ano ang emotional detachment? Hindi ibig sabihin nito na wala kang pakialam. Ibig sabihin nito, hindi ka basta-basta naaapektuhan ng guilt tactics. Hindi mo kailangan ang validation nila. Hindi ka nagde-decide dahil sa pressure. Detached ka sa drama, pero clear ka sa boundaries mo. Example, manipulator. Grabe, nagbago ka na talaga. Dati hindi ka ganyan. Reactive response. Hindi Ganito lang talaga. Detached response. People grow. This is what works for me now. No need to defend your evolution. Bakit ito effective? Kapag hindi ka emotionally hooked, nawawala ang control nila. Nawawala ang leverage. Nawawala ang drama. Manipulation only works if may emotional button silang napipindot. Kapag wala ng button, wala na ring control. Key insight. You can care about someone without allowing them to control you. Ang emotional detachment ay hindi pagiging cold. Ito ay pagiging stable. Number 9. Strengthen your self-confidence. Isa sa pinakamabisang sandata laban sa manipulative na tao ay malakas na self-confidence. Kapag malinaw sa'yo ang halaga mo at limits mo, mas mahirap kang makontrol. Manipulative people thrive sa doubt at insecurity. Kapag palaging nagdududa ang tao sa sarili, madaling ma-guilt, madaling ma-pressure, madaling ma-convince. Ano ang self-confidence? Hindi ito pagiging mayabang or superior. Ito ay paniniwala sa sariling value. Ang paniniwala sa sariling decisions, hindi madaling masway ng manipulation. Kapag confident ka sa sarili, mas malakas ang boundaries mo. Mas kalmado ka sa confrontation. Mas malinaw ang response mo. Practical tips to build confidence. Know your values. Alamin kung ano ang importante sa'yo at hindi ka basta-basta magko-compromise. Practice saying no. Maging comfortable sa rejection at limits. Affirm your worth. Paulit-ulit na sabihin sa sarili, I deserve respect. I have value. Prepare for manipulation. Anticipate common tactics at planuhin ang calm responses. Key insight. Kapag strong ang self-confidence mo, hindi ka madaling ma-pressure. Ang manipulator ay mahihirapan dahil nawawala ang uncertainty at doubt sa utak mo. Number 10. Trust your instincts and inner voice. Ang huling sandata laban sa manipulative na tao ay simple pero napakakapangyarihan. Pakinggan ang sarili mong intuition. Maraming beses, alam mo na sa loob mo kapag may mali, kahit hindi mo maipaliwanag agad. Manipulators often try to make you doubt your gut feeling, kaya nagiging confused at insecure ka. Bakit ito effective? Kapag sinunod mo ang instinct mo, nakakaiwas ka sa trap ng guilt at pressure. Nakakaiwas ka sa overthinking at self-doubt. Mas malinaw ang decisions mo. Manipulator tactics rely on making you second-guess yourself. Kapag nagtitiwala ka sa sarili mong senses at feelings, nawawala ang leverage nila. Practical application. Pause and reflect. Bago sumagot o kumilos, tanungin ang sarili. Ano ang sabi ng intuition ko? Journal your feelings. Kung nagdududa ka, isulat ang mga facts at nararamdaman mo. Validate your experience. Huwag pabayaan silang baliktarin ang perception mo. Take action based on gut feeling. Kahit hindi perfect ang timing,
Mas malakas ang decision mo kung aligned sa instinct mo. Key insight. Manipulative people thrive on confusion at doubt. Kapag nagtitiwala ka sa sarili mong intuition, pinapakita mo, malinaw ka, strong ka, hindi madaling makontrol. The takeaway, ang pinaka-powerful response sa manipulation ay hindi laging galit o confrontation. Ito ay calmness, boundaries, consistency, emotional detachment, self-confidence, at trust sa sariling instincts. Kapag pinagsama mo ang lahat ng ito, ikaw ang may control sa relasyon mo, hindi sila. Ngayong natalakay na natin ang TEW, powerful ways para mag-respond sa manipulative na tao, mahahalagang tandaan, ang tunay na lakas ay hindi palaging nasa panalo sa argumento o sa pagganti, kundi sa kontrol mo sa sarili mo, clarity ng isip at peace ng puso. Maraming tao ang napapahina dahil sa manipulation, hindi dahil sila ay mahina, kundi dahil hindi nila alam kung paano mag-set ng boundaries at protektahan ang kanilang emosyon. Ang manipulative person ay bihasa sa guilt-tripping, gaslighting, pressure, at emotional tactics. Kapag hindi ka aware, unti-unti kang mapapasok sa laro nila at mawawala ang focus at confidence mo. Ngunit sa mga teknik na tinalakay natin, stay calm, huwag mag-react emotionally, call out behavior, diretso at calmly, set boundaries, malinaw at consistent, stop over-explaining, simple at final answers. Broken record technique, repeat responses consistently. Don't try to change them, focus sa sarili mo, hindi sa kanila. Know when to walk away. Protektahan ang sarili kapag chronic na ang manipulation. Emotional detachment. Huwag pabayaan ang emotions mo makontrol ang decisions. Strengthen self-confidence. Mas malakas ang defense kapag alam mo ang value mo. Trust your instincts. Makinig sa gut feeling at inner voice. Kapag pinagsama ang lahat ng ito, hindi ka na basta-basta ma-manipulate. Nagiging malinaw ang perception mo sa behavior ng ibang tao. Mas nakakapag-decide ka ng maayos. At pinapangalagaan mo ang mental at emotional health mo. Important reminder, hindi mo kontrolado ang behavior ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Hindi lahat ng relasyon ay healthy, at minsan ang pinakamakapangyarihang sagot ay hindi ang pakikipagtalo, kundi ang pagtayo sa sarili, mong prinsipyo at, kung kailangan, ang pag-alis sa toxic na sitwasyon. Subhalis ang goal mo ay peace, clarity at empowerment. Kapag napanatili mo ang mga ito, hindi ka lang makakaiwas sa manipulation. Mas magiging mas malakas ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Tandaan, ang kontrol sa sarili at malinaw na boundaries ay higit na mas makapangyarihan kaysa anumang argumento o confrontation. Piliin ang calmness, piliin ang self-respect, at piliin ang iyong peace. For more video, please subscribe to my channel Psychology Trap Breaker. Marami pa tayong matutunan about sa video na aking ma-upload dito. Huwag kalimutan na mag-like and share. Maraming salamat sa mga masugid kong manunood at sa mga solid kong subscribers.